Nakapagtataka ka na ba sa kahalagahan ng pagkakaroon ng personal na panahon ng debosyon para sa ating paglago sa espiritualidad? Sa makabagong mundo, madaling talikuran ang mga sandaling ito ng intimate kay Jesus. Subalit sa ganitong paraan, ating isinasakripisyo ang ating espiritual na koneksyon para sa kaginhawahan. Paano natin mapanatili ang isang buhay espiritual na masigla sa gitna ng araw-araw na pag-alon? Ating tuklasin ang pangangailangan at mga hamon ng pagpapalago ng isang konsistente na personal na buhay devosyonal. Sa huli, hinahamon kita na sumama sa amin sa panalangin upang magbalik loob sa ating pangako sa paghahanap kay Jesus sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Maaari kang maging bahagi nito sa pagtanggap ng araw-araw na mga meditasyon tungkol sa iba't ibang mahahalagang paksa para sa paglaki ng iyong espiritual na buhay, pati na rin sa isang programa ng kronolohikal na pagbabasa ng Biblia. Sa pagiging miyembro, ikaw ay makakatulong sa paglaki ng ministeryo na ito, sa dami at kalidad ng material na maibabahagi namin. Layunin namin na maabot ang pinakamaraming tao sa mensahe ng krus. Ipapakita natin dito ang mga uri ng panalangin na practice namin sa iglesia ng buong ebanghelyo sa Uido, Seoul, Korea. Hindi namin sinasabing nasukat na namin lahat ng posibleng paraan ng panalangin, marahil ay may alam ka ng isang paraan na hindi namin nabanggit. Gayunpaman, ang aming ipapahayag ay batay sa aming karanasan at naglalaman ng ilang mga dahilan para sa partikular na pag-unlad na aming iglesia. Ang unang anyo ng panalangin ay ang ating personal na debosyon. Kung nais nating patuloy na lumago sa espiritual, kailangan nating panatilihing regular ang buhay ng debosyon. Kung tayo ay titigil sa pagdarasal, magsisimula tayong bumagal at mabubuhay lamang sa umpisa. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang Kristyanismo ay naging isang tradisyonal na relihiyon na puno ng ritualismo at may kaunting buhay. Sa panahong ito ng pagmamadali kung saan nabubuhay ang mga tao, mahirap itaguyod at panatilihing personal na panahon ng debosyon. Ang telebisyon at internet ay bumibigat na sa ating buhay, na nagdudulot sa atin na itapon ang mas marami sa mahalagang oras na maaaring magamit sa panalangin. Ang nangyayari ay habang mas umaunlad ang sibilisasyon, mas marami ang mga bagay na nagpapahinto sa mga kalalakihan at kababaihan na maglaan ng panahon sa araw-araw na panalangin. Ang tanging paraan upang makatakas sa parirala na ito ay ang maunawaan ang kahalagahan ng pagsasagawa ng ating personal na panahon ng debosyon araw-araw. Maraming dahilan para sa araw-araw na pagdarasal. Sa unang lugar, kapag nagsisimula tayo ng araw sa panalangin. Nakapag-isip ka na ba kung paano ang pagsisimula ng araw sa panalangin ay maaaring magbago ng lahat? Mahilig ang Diyos na gumalaw sa ating mga puso sa simula pa lang ng araw. May isang ilog na nagbibigay ligaya sa lungsod ng Diyos, sa tahanan ng kataas-taasan. Nasa gitna niya siya, hindi siya maduduwag, susuportahan ng Diyos ang pagsisimba sa Panginoon sa umaga, ay nagdudulot ng karunungan at pangunawa. Natutuhan ni Isaias ang mga hatol ng Diyos sa kanyang espiritu. Napansin ko na ang karunungan ng Diyos na dumating sa akin sa aking pananampalataya sa umaga, ay nagbibigay sa akin ng higit pang kahusayan. Sa ilang sandali, alam ko kung ano ang nais na gawin ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Na may isip ni Kristo, hindi ko kailangang maging ilang araw bago humatol ng isang bagay. Ang ating panahon ng devosyonal ay hindi lamang dasal, dapat itong maglaman ng pagbabasa ng Biblia. Minsan, sa pastoral na ministeryo, nag-aaral lang tayo ng mga kasulatan upang hanapin ang mga mensahe na ipangangaral. Pero ang katotohanan ay kailangan din nating basahin ang Biblia upang pasiglahin ang ating puso. Sa aking puso ay nagtago ako ng iyong salita upang hindi ako makasalangsang laban sa iyo. Awit Kabanata Seremonya at 11 versikulo 18, ang paglantad ng iyong mga salita ay nagbibigay liwanag at nagbibigay ng pangunawa sa mga simpleng tao. Awit Kabanata Seremonya at 11 versikulo 130. Maaaring makipag-usap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng mga kasulatan, lalo na sa mga oras ng umaga, kung kailan ang isipan ay malinaw pa mula sa mga hidwaan ng araw. Kaya, mas handa tayo na tumanggap ng kanyang gabay at tagubilin. Bilang isang ministro ng Ebanghelyo,
dapat kong lagi ring tandaan na ang aking pangangaral at pagtuturo ay dapat manggaling sa personal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Yaong mga nakikinig sa akin ay tatanggap ng mga pagpapala sa saklaw ng inaakala ko rin ang mga pagpapala mula sa salita ng Diyos. Kung ako ay may inspirasyon, kayang-kaya kong magbigay inspirasyon sa iba, ako ay makapagbibigay inspirasyon sa iba sa saklaw ng pagkasilbi sa Espiritu Santo. Kaya, kailangan kong basahin ang Biblia araw-araw sa oras ng devosyonal. Ang ikalawang paraan ng panalangin ay ang pagsamba sa pamilya. Bagaman ang pangungusap na ito ay paulit-ulit at kilala, totoo pa rin na ang pamilyang nagdarasal na magkasama ay mananatiling nagkakaisa. Ang telebisyon at internet ay naging sentro ng aktibidad ng karamihan ng mga pamilya, hindi lamang sa Estados Unidos, kundi maging sa maraming bahagi ng mundo. Sa mga video games at mga programa sa TV, ang mga pamilya ay lalong nagkakaroon ng hirap na maghapunan ng sama-sama at lalong hindi magkakaroon ng panalangin ng sama-sama. Nagpapakita ng mga pananaliksik na ang mga batang Amerikano ay gumugol ng kalahating oras sa isang linggo sa panonood ng telebisyon at patuloy pang dumarami ang oras na iyon taon-taon. Napakataas ng mga rate ng diborsyo. Sa ilang mga lugar, mas marami ang nagdidiborsyo kaysa sa kinasal. Mukhang ang malaking panalo sa labanang nagaganap sa mga tahanan ay si Satanas. Paano natin maiiwasan na maapektuhan ng labang ito ang ating pamilya? Ang sagot ay nasa sambahayang devosyonal, sa oras ng devosyonal ng pamilya. Ang sandaling ito ay dapat maglaman ng pag-awit, mga himno, pagbasa ng Biblia, at panalangin. Lahat ay isinasagawa, lahat tayo ay may alam sa mga kulto na nagbibigay sa mga kabataan ng peking pakiramdam ng tahanan at pamilyar na atmosfera. Ang pinakamatibay na laban na maiaalok natin ay isang mahusay na pagsamba sa bahay. Kung paanong pinili tayo ng Diyos na ibahagi ang pasanin na nararamdaman niya para sa mundo, dapat din tayong matuto na iparating sa ating mga anak ang mga bagay na nagbibigat sa ating puso. Bakit hindi natin ibinabahagi ang mga ipinagdarasal natin sa kanila? Habang nakikita nila ang mga resulta na kinukuha natin, matututo silang harapin at solusyonan ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng pag-aalay sa mga ito kay Diyos. Sa aming tahanan, mayroon kaming krusadang panalangin. Araw-araw, naghahawak kami ng kamay at nagsisimula na manalangin. Kung ang isa sa aking mga anak ay nagsusumikap sa isang asignatura sa paaralan, ito ay naging problema ng buong pamilya na dapat ihain sa trono ng kanyang grasya. Halimbawa, ganito ako manalangin, Panginoon, tulungan ang aking anak sa pagsusulit na ito. Naway matutunan niya ang paksa ng mabuti upang makakuha siya ng mataas na marka para sa iyong kaluwalhatian. Amen. Ang aking asawa, Grace, ay may kanyang mga alalahanin din. Siya ay isang napakahalagang tao sa aking ministeryo. Minsan, ang kanyang mga alalahanin ay nauugnay sa editor na kanyang hinahawakan o sa isang schedule ng musika na kanyang kasali. Minsan naman, ito ay may kinalaman sa isang bagong damit na kailangan para sa isang okasyon. Ngunit ang kanyang mga alalahanin ay may kinalaman sa lahat sa amin. Ito ay nagbibigay sa aming pamilya ng napakalakas na samahan na mahirap masira. Ang ikatlong anyo ng panalangin ay ang panalangin sa pagsamba. Sa aming simbahan, mahalaga ang nagkakaisang panalangin. Lagi kaming nagsisimula ng mga samba na sama-sama naming idinadasal ang lahat ng mga mananampalataya. Minsan, idinadasal namin ang aming bayan upang mailigtas at laging maprotektahan ito. Pagkatapos ng mga taon ng opresyon at pang-aapi mula sa Hilagang Korea, nauunawaan namin kung gaano kahalaga ang kalayaan, lalo na ang kalayaan sa relihiyon. Nang may pagmamalasakit namin ay mariin kaming lumalapit sa Diyos upang mapanatili ang kalayaang ito. Nagsisipagdasal din kami para sa mga otoridad ng bansa. Ipinag-uutos tayo ng Diyos na gawin ito, at kung hindi tayo susunod, makakuha tayo ng gobyerno na karapat-dapat natin. Kaya naman, idinadasal namin na patuloy naming mailalathala ng malaya ang ebanghelyo sa buong mundo. Sa aming simbahan, sa telebisyon at radyo, mayroon kaming kalayaan na ito, isang bagay na marami sa Europa ang wala. Lubos kaming nagpapasalamat para sa kalayaang ito sa Korea, at ipinagpapatuloy namin ito sa pamamagitan ng panalangin.
Sama-sama kaming nagdadasal para sa libo-libong hiling na natatanggap namin mula sa Estados Unidos, Hapon at iba't ibang bahagi ng mundo. Sa simula ng bawat samba, aking ginugunita ang pulutong ng mga hiling sa panalangin, inilalagay ang aking mga kamay sa mga ito at sama-sama kay sa paanong paraan, habang lumalaki ang simbahan, ako'y lalong humihina. Sa isang linggo, habang nag-i-interpret ng isang Amerikanong ebanghelista, bigla akong nawalan ng malay. Inakala kong kailangan ko ng mas maraming lakas at sinubukan ko ulit, ngunit hindi ko na ipagpatuloy ang paglilingkod at dinala ako sa ospital. Sa ospital, ibinalita sa akin ng doktor na, "Pastor, maaari kang magpagaling, ngunit kailangan mong huminto." Iniisip ko sa aking sarili, ano ang magagawa ko kundi ang magbukas ng ebanghelyo? Ang salita ng doktor ay bumagsak sa akin na parabang isang malaking bato. Minsan, kailangang gumamit si Lord ng mga mahihigpit na hakbang para tuldukan ang ating pansin. Nang araw ding yon, nagtagumpay siya. Noon ko natuklasan ang lihim ng walang hanggang potensyal para sa paglago ng simbahan, ang selular na sistema. Pinatala ni Lucas ang isang katulad na sitwasyon sa Gawa 6, nang dumami ang bilang ng mga alagad. Hindi na kayang gawin ng 12 na apostol ang lahat ng gawain administratibo ng simbahan. Kung magpapatuloy sila sa ganung paraan, hindi lalaki ang simbahan sa Jerusalem. Ginamit ni Lord ang isang sitwasyon na maaaring maging sanhi ng pagkalugmok upang baguhin ang pananaw ng mga apostol. Natuklasan nila na hindi nila kayang alagaan ang lahat mag-isa. Kaya pinili nila ang 7 at itinalagang mga diakono. Kinuha ng mga diakono ang bahagi ng pagpapatakbo ng simbahan, na nagbigay daan para sa mga apostol na maglaan ng panahon para sa panalangin at ministeryo ng salita, Gawa Kapitulo 6 versikulo 4. Ang suliraning inilarawan sa Gawa 6 ang nagtulak sa mga lalaking kilala ang Diyos na talastasan ang kanilang sitwasyon at magtagumpay sa karunungan ng Espiritu Santo. Ang karunungan na ito ang nagtulak sa kanila na magbigay ng kumpletong kapamahalaan sa iba, na nagdadala ng walang hanggang paglaki. Napansin ko na may ilang teksto sa aklat ng Gawa kung saan nagtitipon ang mga alagad sa malalaki at maliit na grupo. Binahagi ko sa kanila ang ilang mga tagubilin mula sa Gawa at mga Romanong nagbukas ng aking mga mata sa halaga ng paggamit ng sistema ng pagsasama-sama araw-araw. Sila ay matiwasay na nagsidalo araw-araw sa templo, kumakain ng magkasama sa mga bahay, at may kasayahan at payak na puso na nagpupuri sa Diyos at tinatamo ang pagmamahal ng buong bayan. At araw-araw ang Panginoon ay nagdaragdag ng mga naliligtas. Gawa Kapitulo 2 versikulo 46 at 47 ang gawain ng pagtitipon sa mga maliit na grupo, pagbabahagi ng buhay, at panalangin ng sama-sama ay pangunahing mahalaga para sa espiritual na paglago at pagkakaisa ng simbahan. Ito ang paraan kung paano natin pinatatatag ang ating pananampalataya at sumusuporta sa isa't isa, na lumilikha ng matibay at buhay na pamayanan. Ang ikalimang anyo ng panalangin ay ang panalangin ginagawa sa bundok. Ang lugar na tinatawag nating bundok ng panalangin ay hindi lamang isang lugar na inilaan sa panalangin. Ito ay higit pa. Una, ang lupaing ito ay isang sementeryo. Isang bagay na mahalaga sa isang tradisyonal siya ay umukod at nagsabi, "Pastor, nais kong ibigay ang mga bagay na ito upang maari mong ipagbili at makakuha ng pera para sa ating pondong pagpapagawa." Tumingin ako sa kanyang mga kamay at nakita ko ang isang tasa at isang magkakaparehong chopsticks para sa kumain ng kanin. Sinabi ko, "Ngunit kapatid, hindi ko matanggap ang mga bagay na ito na napakahalaga sa iyo." Subalit patuloy pa rin siya, na may mga luha na dumudaloy ng malakas sa kanyang mukhang kulubot. Ako ay isang matandang babae, at wala akong anumang bagay na may halaga upang ialay sa akin Panginoon. Gayunpaman, nais kong magambag. Ang eksenyang ito ay lubos na kumilos sa aking puso. Ang pananampalataya at debosyon ng babaeng iyon ay nagpakita sa akin ng kapangyarihan ng panalangin at ng buong pag-aalay sa Diyos. Sa bundok ng panalangin, natagpuan natin ang lakas at pagbabago. Ito ay isang lugar kung saan nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos ng isang espesyal na paraan, kung saan inilalantad natin ang ating mga alalahanin sa Kanya, at kung saan natagpuan natin ang kapayapaan sa gitna ng unos ng buhay. Ang bundok ng panalangin ay naging isang sagisag ng pag-asa,
at pananampalataya para sa aming komunidad. Doon kami nagtitipon upang humingi ng tulong mula sa itaas, upang magmakaawa at magpasalamat sa mga biyayang natanggap. Ito ay isang lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay nadarama sa isang makatotohanang paraan, kung saan bawat panalangin ay isang ekspresyon ng aming tiwala sa Kanya. Ang panalangin sa bundok ay nagpapaalaala sa atin na, kahit sa mga pinakamahirap na sandali, kasama natin ang Diyos. Siya ay nakikinig sa ating mga deing at sumasagot sa paraan na kadalasang hindi natin inaasahan. Ang pananampalataya ng matanda at ng lahat ng sumama sa amin sa bundok ng panalangin ay patotoo ng kapangyarihan ng panalangin at ng kahalagahan ng ganap na pagsuko sa Diyos. Si Jesus ay nagligtas sa akin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Ang mga bagay na ito ang lahat na aking pag-aari. Pahintulutan mo akong ialay ito kay Jesus. Maaari kong balutin ang kanin sa diaryo. Alam kong malapit na akong mamatay at ayaw kong harapin si Jesus nang walang maialay sa Kanya sa mundong ito. Nang matapos siya magsalita, ang lahat ng naroon ay umiyak. Ang presensya ng Espiritu Santo ay nagsagawa sa silid at kami nag-umpisang magdasal ng Espiritu. Sa likod ng silid, may isang labis na emosyonal na mangangalakal na nagsabing, "Pastor, nais kong bilhin ang tasa, mga chopsticks na ito para sa $1,000. Pagkatapos nito, ang lahat ay nagsimulang magbigay ng kanilang mga ari-arian. Ang aking asawa at ako ay nagbenta ng aming maliit na bahay at ipinagbigay namin ang pera sa simbahan. Ito ang espiritu ng pagbibigay na nagligtas sa amin mula sa kagipitan. Sa paglipas ng mga taon, ang bundok ng panalangin ay naging isang lugar kung saan libu-libong tao ang dumarayo araw-araw upang manalangin. Ay tandaan mo na may isang lugar kung saan maaari kang pumunta, kung saan maibibigay mo ang iyong mga alalahanin kay Diyos, kung saan maaari kang makahanap ng kapayapaan at pagpapabago. At alamin mong, tulad ng pagtugon ni Diyos sa aming mga panalangin, siya rin ay tutugon sa iyo. Ang pag-aayuno at panalangin ay mahahalagang praktika na ginagamit natin upang harapin ang ating mga hamon. Hindi sapat na bigyang diin ang kahalagahan ng pag-aayuno at panalangin. Kung nais nating magkaroon ng pagbabahaginan at manatili sa bundok ng panalangin, hindi sapat na magkaroon tayo ng mga grupong panalangin. Kailangan natin ng mga puwang kung saan ang mga mananampalataya ay maaaring magdasal ng mag-isa. Mayroon tayong aming mga kuweba ng panalangin, maliit na mga silid na iniukit sa gilid ng bundok, kung saan ang mga tao ay maaaring manatili sa katahimikan at kapanatagan sa harap ng Diyos. Mayroon akong aking sariling lugar ng panalangin, kung saan isinasara ko ang pinto, at nananatili sa pakikisama sa aking Ama sa langit sa matinding panalangin ng matagal. Ang bundok ng panalangin ay isang tunay na pagtatanghal ng espiritual na pagtatakas, kung saan tayo ay nag-aayos para sa pagtanggap ng libu-libong tao, hindi lamang mula sa Korea, kundi mula sa buong mundo. Ang mga naghahanap ng lugar upang matagpuan ang Espiritu Santo ay maaaring makatagpo nito dito. Walang lugar sa lupa na may mas mataas na pagtitiyaga sa panalangin kaysa sa bundok na ito. Ang mga tao ay hindi na kontento sa pakikinig lamang sa mga dakilang gawain ng Diyos, nais nilang makita kung ano ang Kanyang ginagawa. Kaya't kami ay nagbubukas ng mga landas, nagpapatayo ng mga tirahan, at nagpapalawak ng mga kasalukuyang pasilidad upang ma-accommodate ang gawaing gagawin ni Diyos. Sinulat ni David, binago niya ang disyerto na parang damuhan, at ang tuyong lupain ay parang mga ilog ng tubig. Doon niya inilagay ang mga nagugutom, at kanilang itinatag ang isang lungsod upang tahanan. Awit Kabanata 35 versikulo 3 at 36, sinabi rin niya, kikilalanin ng lahat ng mga bansa ang pangalan ng Panginoon, at ang lahat ng mga hari sa lupa ay magtatangi sa kanyang kaluwalhatian, sapagkat itinatayo ng Panginoon ang Siyon sa kanyang kaluwalhatian, ipinakita niya ang kanyang sarili sa mga panalangin walang kalaban-laban, at hindi hinamak ang mga panalangin. Ito ay isulat para sa hinaharap na henerasyon at isang bayang mabubuo. Awit Kabanata 32 versikulo 15 hanggang 18, maraming tao ang nagtatanong sa akin, kung ang ilan ay maaaring magdamag sa isang bar, bakit hindi kaya maglaan ng panahon ang mga banal na sumasamba upang manalangin at maglingkod sa Diyos? Lahat ay umaasa sa pagiging seryoso natin sa pagpapanumbalik.
Tuwing Biyernes, nag-uumpisa ang aming koponan na magtipon mula 2:00 at nagsisimulang magdasal ng tahimik. Pagkatapos, naglalatag ako ng makabuluhan na pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil walang limitation sa si Isaias ay nagtapat din, magkakaroon kayo ng kantang parang sa gabi ng banal na kapistahan at kagalakan sa puso tulad ng sa may sumasayaw sa tunog ng flauta patungo sa bundok ng Panginoon, sa bato ng Israel. Isaias Kabanata 30 versikulo 20 nang ang mga alagad ay nakapiit, hindi sila nagreklamo sa buong gabi, sila'y kumanta at nagdasal, at dininig sila ng Diyos na nagsugo ng tulong sa anyo ng isang anghel. Ang kanyang presensya ay mahalaga. Itinatanggi ni Jesus na kapag tayo'y nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay nandoon sa gitna natin. Hindi mahirap manatili sa gabi sa panalangin kapag ang matamis na amoy ng presensya ng Panginoon ay nagbibigay liwanag sa lugar kung nasaan tayo. Sa ilang mga bansa, Sabado ay araw ng pahinga, ngunit sa Korea ito ay isang normal na araw ng trabaho. Maraming mananampalataya, pagkatapos maglaan ng gabing panalangin, ay uwi, mag-aayos, at magtatrabaho. Nagdeklara si David mismo na hindi niya ibibigay sa Diyos ang isang bagay na hindi maipapamahagi. Bagaman hindi madaling magdaos ng isang gabi sa panalangin, sa ganitong paraan natin inilalayo ang apoy ng pagpukaw dito sa Korea. Ngayon, nais kong ipanalangin ka at ang iyong pamilya. Kung gusto mong mag-iwan ng iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, ipapanalangin namin kayong lahat. Magpapanalangin ako na pagpalain ang iyong araw at linggo sa pangalan ni Jesus. Ngunit una, gagawa ako ng mga pahayag ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Sinasabi ng Biblia sa Bilang Kabanata 6, versikulo 24 hanggang 26, pag-ingin ka ng Panginoon at ingatan, pag-yumiin ka ng Panginoon, maging maawa iyo, itangi ka ng Panginoon ng mga ulo, at kasihan ka, palingin ka ng kanyang mukha, at bigyan ka ng kapayapaan. Na ang Panginoon ay magpagpalain sa iyo ng mga pagpapala ni Abraham, mga pagpapala ng Deuteronomio 20 at 8 at mga pagpapala na nakuha ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay manaog sa iyo at sa iyong pamilya ngayon at magpakailanman. Napatnubayan ka ng Panginoon at ingatan laban sa mga panganib, sakit at banta, at sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. Kung magpumilit ang kaaway laban sa iyo sa 100, siya'y aalis sa pamamagitan ng 700 sa pangalan ni Jesus. Napagpalain ka ng Panginoon kung saan ka man pumunta. Na magtagumpay ka kung saan ka man pumunta. Napagpalaan ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa sa pangalan ni Jesus. Na magkaroon ka ng kahandaan sa pangalan ng Jesus. Na maging kapanatagan ang Espiritu Santo sa iyo. Magaganap ang mga magagandang bagay ngayong linggo. Magpapakita ng kanyang kahangahangang paraan ang Diyos. Tawagin ang iyong telepono ng mga magandang balita, ang mga positibong email na hinahantay mo'y darating. Ang iyong promosyon ay ilalabas. Mas malapit na ang kaligtasan ng iyong pamilya. Ang mga pintuan ng trabaho ay magbubukas. Ang kagalingan mula sa kanyang banal na pagsahaba ng buhay, ikaw ay aking tutustusan, at ipapakita ko sa iyo ang aking kaligtasan. Panginoon kong Diyos at Ama ko, nagpapasalamat ako sa iyo, o Panginoong Jesus, dahil nakikinig ka sa aming panalangin at laging sumasagot. Panginoon naming Diyos, hindi ko alam ang pinagdadaanan ng taong ito, ngunit alam mo. Alam mo ang laman ng puso, alam mo ang pangangailangan ng bawat anak mo. Sa ngayon, nais kong magdasal, pinagpapala ang buhay ng taong nakikinig sa panalangin ito. Sana ay pagpalain. Sana'y ang tahanang ito'y magbadya ng kaluwalhatian ng Panginoon, kapayapaan ni Kristo, at mga bendisyon ng Diyos sa pamilyang ito sa pangalan ni Jesus Kristo. O Ama, patuloy na pagpalain ang iyong mga anak, patuloy na pagpalain ang iyong mga anak na babae, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Naway ang lahat ng kasamaan ay magapi, at ang lahat ng masasamang espiritu na lumalaban sa taong nakikinig sa panalangin ito ay maalis. Naway ang lahat ng plano ng masama laban sa taong ito, laban sa pamilyang ito, sa pangalan ni Jesus, ay masirang tuluyan. Aking ipinapahayag ang pagpapala ng Panginoon sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso at nagdala ng espiritual na katotohanan sa iyong buhay, mangyaring ibahagi ang iyong karanasan. Naway ang biyaya at kapayapaan ni Panginoong Hesus Kristo ay sumaiyo. Huwag kalimutang mag-click sa subscribe button kung hindi pa ito nagawa. Maraming salamat ng lubos sa puso ko sa pagiging bahagi ng aming komunidad. Kung nais mong mas suportahan pa ang aming channel, maging miyembro ng aming kanal. Narito ang 2 karagdagang video upang patuloy kayong makapag-aral para sa inyong personal na pag-unlad. Maraming salamat at hanggang sa muli.